Kahit pa yata sa anong mundo, ang diskriminasyon ay umiiral pa din sa iba't ibang lahi, kagaya na lamang sa kwento natin ngayon. Subalit ang bida nating si Ban-Azza ay hindi ganito, sapagkat pantay-pantay ang tingin niya sa lahat kaya't gustong-gusto siya ng mga demi-humans. Si Ban-Azza ay masayang nagtatrabaho bilang isang magaling na mangangalakal, subalit sa mga oras na ito, biglang umilo ang kanyang katawan at bigla na lamang siyang naglaho. Si Ban-Azza ay napunta sa ibang lugar at napapalibutan ng mga salamangkero, hanggang sa kinausap siya ng kardinal, at lumalabas na siya ay naisakay sa mundong ito upang maging kanilang bayani. Lumapit sa kanya ang isang babae upang suriin ang kanyang stats, nadismaya ang lahat ng nakitang mababa ang kanyang mga abilidad, kaya't sinabi ni Ban-Azza na nagkamali sila sa pagtawag sa kanya, dahil isa lamang siyang mangangalakal. Ngunit sa kabila ay nagdidiwang ang mga tao, dahil ang kasabay niyang tinawag ay napakataas ng mga stats, kaya't tinawag nila ito bilang Blonde Hero. Matapos maitsapwera ni Ban-Azza, problemado siya ngayon kung paano makakauwi sa kanyang mundo, sapagkat sinabi sa kanya ng tagapunong payo na imposible siyang maibalik dahil isang way lamang ang ritual. Gayunpaman walang pakialam sa kanya ang hari, kaya't ipinadala na lamang siya sa kagubatan ng De La Vesa, at bahala na daw siya sa magiging buhay niya doon. Habang siya ay nakikipag-usap sa kotsero, natuwa siya nang malaman na sa mundong ito ay pantay ang pagtingin ng mga tao sa mga demi-human. Subalit hindi pa din niya alam kung anong klaseng gubat ang kanyang pupuntahan, dahil tahimik ang kotsero pagdating sa usaping ito. Makalipas ang ilang araw, narating na din nila ang gubat at binigyan siya ng kotsero ng isang bottomless bag na sapat para sa mga panandalian niyang pangangailangan. Nakakuha si Ban-Azza ng espada mula sa bottomless bag, at saktong 3 slime ang nagbabadya ng umatake, kaya't ang espada ang ginamit niya upang puksain ang mga ito. Matapos ang engkwentro, nag-level up si Ban-Azza at nakita niya ang number sa kanyang mga abilidad ay napalitan ng isang simbolo na hindi niya alam. Inaccept din niya ang isang voice system, sinabi nito ang kanyang mga spell na natutunan at ang isang mahikang nangaakit na mga halimaw na nakalagay sa kanyang bag. Agad na itong dinispell ng ating bida, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng voice system na ang kagubatan ay puno ng mga nakakalasong gas na mula sa mga halimaw. Iminungkahi ng voice system na gumamit siya ng purification spell upang maalis ito, ikinumpirma ni Ban-Azza ito at nagliwanag ang buong kagubatan. Pagkatapos nito tinadtad siya ng voice system ng mga notif na siya ay patuloy na nagle-level. Samantala nagalit sa hari si Prinsesa Elizabeth, sapagkat inutos nitong ipatapon si Ban-Azza sa gubat na malapit sa teritoryo ng Demon Lord. Gayunpaman isang balita ang dumating na may nasagap na purification force sa kalayuan, kaya't natuwa si King Plyrode at inaasahan niya na gawa ito ni Blonde Hero, subalit mali siya dahil naganap ito sa may bandang norte. Matapos lumevel up ni Ban-Azza ng maraming beses, na-learn niya ang shapeshifting kaya't sinubukan niyang mag-transform sa pagiging isang babae. Subalit agad niyang binago ito matapos makaramdam ng pagkaasiwa, at piniling manatili sa pagiging Opal Lux kagaya ni Jinwoo. At hindi pa natapos dito ang pakulo ni voice system, at itineleport pa siya nito sa Royal Capital. Pagdating doon, nagdesisyon si Ban-Azza na magparehistro sa guild upang kumita ng maraming pera, at iniba niya ang kanyang pangalan bilang si Fleo. Matapos makuha ang badge, nagsimula na siyang magtingin ng mga quest subalit napukaw ang atensyon niya sa batang babae na humihingi ng tulong. Tinanggihan siya ng mga adventurer, sapagkat delikado ang hiling nito na samahan siya pauwi sa kagubatan ng De La Vesa para lamang sa napakaliit na bayad. Kaya naman nagmagandang loob si Fleo, at sinabi sa bata na kaya niyang may teleport ito pauwi sa gubat dahil galing na siya doon. Subalit nagulat ang mga tao sa kanya, sapagkat bibihira ang teleportation na kakayahan kaya't pinagdudahan siya ng grupo ng mga bayani. Iniisip ng mga ito na isa siyang kriminal na mahilig sa bata, kaya't upang matapos ang maaaring alegasyon, iminungkahi ni Fleo na sumama sa kanya sa ibang lugar upang mapatunayan ang teleportation. Pagdating doon agad na nag-teleport si Fleo para sa lahat, at namangha ang mga babae na sila nga ay malapit na sa kagubatan ng De La Vesa. Dahil dito nagbigay galang sa kanya ang grupo ng mga bayani,
habang ang bata naman ay nagtataka kung bakit wala na siyang maramdamang lason sa kagubatan. Sa narinig na ito, bigla na lamang tinutukan ng mga bayani ang bata, at sinabi ni Balirosa na mayroong report na isang batang babae na ganito ang modus, at ang mga nagiging kasama nito sa kagubatan ay misteryosong nawawala. Kaya naman ang cute na batang babae ay nagpakita ng nakakatakot na mga ngiti, at bigla itong nag-transform sa pagiging isang malaking lobo. Nagulat si Balirosa dahil ang kaharap nila ngayon ay isang Fenrir, gumamit ito ng mahikang lason at ang lahat ay nanghina maliban lamang kay Fleo. Sa unang atake ng Fenrir ay nailigtas ni Fleo si Balirosa, kaya naman nang makakuha ng pagkakataon si Fleo ay sinamantala niyang may teleport ang mga babae pa uwi, at nagpasya siyang harapin ng mag-isa ang Fenrir. Dahil sa bilis at taktika ng Fenrir, mas pinili na lamang gumamit ni Fleo ng gravitational spell para pasukuin ito. Iminumungkahi ng voice system na gamitin ni Fleo ang subjugation spell upang makontrol niya ang Fenrir, subalit tumanggi si Fleo na gawin ito sapagkat isa itong uri ng pang-aalipin. Mabuti na lamang ay napilitang sumuko na ang Fenrir dahil sa tindi ng gravitational spell. Itinigil na ni Fleo ang spell at nagulat naman ang Fenrir sa ginawa niya. Sinabi nito na dapat siyang tapusin sapagkat siya ay tauhan ng Demon Lord. Hindi sang-ayon si Fleo, sapagkat pantay-pantay ang tingin niya sa lahat kahit ano pa man ang lahi. Naantig ang Fenrir sa sinabi niya, at pagkatapos ay nag-transform ito sa pagiging isang magandang dalaga. Agad na binigyan ni Fleo ang babae ng saplot, at pagkatapos ay nakatulog din ito dahil sa naging kapagudan. Kinahapunan, napapaisip na lamang si Fleo kung bakit niya nagagawa ang mga hindi pangkaraniwang mga mahika. Gayunpaman nagising na ang babae, at nagpasalamat ito sa pagpapagaling sa kanya at nangako din na hindi na siya mananakit kahit kailanman ng mga tao. Bilang kabayaran sa kabaitan ni Fleo, nais ni Fenrir na maging master si Fleo at pagsilbihan niya ito habang buhay. Subalit talagang ayaw pa din ni Fleo, kaya't si Fenrir ay muntikan ng umiyak at nagtangka pang magpapatiwakal, dahil dito pumayag na lamang si Fleo na maging kasama si Fenrir sa paglalakbay. Kinalaunan ikinwento ni Fleo kay Fenrir na galing siya sa ibang mundo, at ipinatapon siya ng hari matapos na hindi mapiling bayani, at nagpalit din siya ng anyo dahil gusto siyang ipapatay ng imperyo. Kaya sinabi ni Fleo na hindi magandang ideya kung sasama pa din si Fenrir sa kanya, subalit hindi ito alintana ng dalaga, sapagkat silang mga lobo ay tapat sa kanilang mga master maging sino man ito. Samantala si Blonde ay nagulat sa hari, nagrereklamo ito matapos na ang mga sundalong kasama niya ay natakot ng makaharap ng halimaw, kaya dahil doon ay kinakailangan patuloy niya iligtas ang mga ito. Ngunit ayon sa sundalo, si Blonde pa daw ang unang umatras at pagkatapos ay sinisipan nito ang mga sundalo sa sarili niyang kapalpakan. Gayunpaman, problemado itong kumag sapagkat wala pa din daw siyang natutunang mga skill matapos ang isang buwang pagsasanay. Hanggang sa dumating ang kanyang servant na si Suya, at dinamayan siya sa mga susunod pa niyang kapalpakan. Kinabukasan habang sila Fleo ay naglalakad sa capital city, napukaw ang atensyon ni Fenrir sa isang tindero na tinawag siyang Mrs. Sinabi ni Fleo kay Fenrir na maaaring pinagkakamalan silang mag-asawa, nagustuhan ni Fenrir ang ideya at iminungkahi na pwede silang magkunwaring mag-asawa habang buhay. Subalit nilinaw ni Fleo na gagawin lamang nila ito dahil kailangan nilang itago ang kanilang tunay na pagkatao. Kinalaunan ay nagpunta na sa guild ang ating mga bida, upang iparehistro si Fenrir sa bago nitong pangalan bilang si Rhys. Habang sila ay tumitingin, isang urgent quest ang dumating, may namataan daw na grupo ng mga mababangis na oso na patungo ngayon sa lungsod, at kung sino man ang makakapigil ay gagantimpalaan ng 10 beses ang halaga. Dahil dito na-excite si Rhys na sila na lamang ang kumalaban sa mga oso, kaya't sila ay nag-teleport na malapit sa kagubatan kung saan nakakita sila ng isang bahay na libreng tuluyan ng mga mangangaso. Hanggang sa nakarinig sila ng isang sigaw, at nang kanila itong puntahan ay nakita nila ang grupo ng mga bayani at kaharap nito ang mga oso. Iniligtas nila Fleo at Rhys ang mga babaeng bayani sa mga grupo ng mga mababangis na oso. Matapos nito, nagpasalamat ang party heroes sa kadakilaang ginawa ng ating mga bida.
Habang ipinapakilala ni Fleo si Reese bilang kanyang travel companion lamang, biglang isang oso ang nagtangkang sumalakay sa kanya subalit hindi na nito kinaya tingin pa lamang ni Reese. Dahil sa takot, humingi ito ng ponmanin kay Reese kaya naman naisip ni Reese na gawin na lamang nila itong alaga, na ikinagulat naman ng mga babaeng bayani. Upang mapaamo ito, nilagyan ito ni Fleo ng collar at ginawa itong isang kuneho upang maging cute sa paningin, habang ang mga babae ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Kinalaunan muling nagpasalamat si Bali Rose sa tulong nila Fleo, at nagpakilala naman si Blossom na isang muscle mommy, gayon din si Valerie at Bellano. Humiling sila na sanayin sila ni Fleo, sapagkat ang blonde hero nila ay bumahag na ang buntot matapos makita ang mga oso, at nagkulong pa sa kwarto nito kaya't napilitan si King Plyrood na umasa na lamang sa mga militar. Dahil dito hindi maiwasang magselos ni Reese, kaya't ipinakilala ulit ni Fleo si Reese na kanyang asawa, kaya naman mabilis nag-iba ang mood nito at ito pa nga ang humikayat kay Fleo na pumayag ng sanayin ang mga bayani. Sa huli ay pumayag din si Fleo, at dahil mapanganib ang magkampang sa kagubatan para sa tutuluyan ng mga babae, sinabi ni Reese na sapat ang kanilang kwarto sa bahay upang kanilang tutulugan, at maaari namang silang magsama ni Fleo sa iisang silid. Samantala sa Demon Kingdom, inulat ni Olyminas ang naganap na purification spell sa dulo ng kanilang kagubatan, kaya naman inutos ng Demon Lord na hulihin ang may gawa nito. Kinabukasan nagising na lamang si Fleo na siya ay pinagmamasdan ni Reese, ipinaalala ni Reese kay Fleo na sila ngayon ay mag-asawa na, at ang mga sinabi niya kagabi na handa na siyang isuko ang bataan. Sinabi ni Reese na kung magpapatuloy na iiwas si Fleo ay maaaring mapaghihinalaan sila, kaya naman ngayong umaga ay nakatakdang bihisan ni Reese si Fleo subalit aksidenteng nakita sila ni Bali Rosa. Gayunpaman nagsimula na ang training ng mga babaeng bayani, makikitang hirap silang katayin ng isang napakalaking baboy ramo. Matapos ang pagsasanay, ipinakita ni Fleo ang magiging kwarto ng mga babae sa kanilang pamamalagi, habang si Reese naman ang nakatokang magluto ngayon ng kanilang pananghalian. Subalit hilaw na karne ng baboy ang tumambad sa kanila, inaasahan pa naman nila na adobo ang ulam nila ngayon, kaya naman si Fleo at Rosa na lamang ang dumiskarte sa pagluluto. Nang may handa na ang pananghalian, nalaman nila na si Rosa pala ay may talento sa pagluluto, inamin niya na mas magaling pa siyang magluto kaysa sa humawak ng espada. Medyo bitter nga lang si Reese sapagkat nasapawan siya sa mga oras na ito, subalit nang matikman niya ang mga putahe, ngayon lang niya nadiskubre na masarap pala ang pagkain kapag niluluto, kaya naman pinuri niya si Rosa. Kinalaunan dahil sa angking lakas ng ating mga bida, usap-usapan tuloy sila ngayon sa Adventure Guild, kaya't lumapit sa kanila ang kinatawan ng guild at nais nitong kausapin si Fleo. Ibinunyag ng kinatawan na nakatanggap sila ng mensahe galing sa kaharian, nais nilang kunin si Fleo bilang kasapi ng kanilang sandatahan upang mailigtas ang mundo laban sa Demon Kingdom. Iniisip ni Fleo na hindi naman siya galing sa mundong ito, at wala talaga siyang balak na labanan ng kahit na sinong kasapi ng Demon Kingdom, kaya tinanggihan niya ang alok. Samantala nakita ni Fleo si Reese na animoy nasubsob sa kanal, ibinunyag ni Reese na siya ay pasikretong umattend ng cooking lesson, dahil nais niyang maging mala Gordon Ramsay ng buhay ni Fleo. Subalit imbis na maging chef master, pati kasikalan kanyang ini-spellcaster kaya tuloy buong kusina ay naging disaster. Samantala nabalitaan ni Blondie ang tungkol sa pag-recruit kay Fleo ng kaharian, pabor naman ito sa kumag dahil nais niyang gawing alalay si Fleo. Kinabukasan patuloy pa din ang pagtanggi ni Fleo sa bawat alok ng kaharian, kaya naman si Reese ay medyo nakukulitan na. Maya-maya pinagpatuloy na nila ang pagsasanay sa mga babaeng bayani, binigyan ni Fleo si Bellano ng singsing na pampataas ng mana, nais niya itong suotin bilang wedding ring subalit binalaan siya ni Reese. Pati si Rosa ay hindi din nakaligtas sa pagseselos ni Reese, nararamdaman daw kasi niya na para-paraan si Rosa na makapagpapansin kay Fleo. Samantala namangha ang lahat ng makitang masasarap na putahe ang pagkain nila ngayon, ibinunyag ni Reese na araw-araw daw siyang nagpupunta sa cooking class, kaya't sa huli ay nagbunga din ang kanyang pagsisikap. Subalit habang sila ay nagkakasiyahan, ay tamang masid lamang sa kanila si Olyminas, ngunit agad din naman itong nahuli ni Reese.
Gayunpaman inimbitahan nila si Oliminas na magkape, sinabi ni Riz na siya ay mayroon ng bagong buhay at kasama niya ngayon ang kanyang asawa. Dahil dito naghinala si Oliminas, sapagkat bibihirang mapaibig ng isang tao lamang si Fenrir, kaya't sinubukan niyang suriin ang lakas ni Fleo. Gayunpaman hindi inaasahang naibulgar ni Fleo na gumamit siya ng purification magic sa buong kagubatan ng Delevesa, kaya naman bigla ang nasabi ni Oliminas, na si Fleo pala ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid ni Riz at mga kasamahan nito. Kinumpirma nga ito ni Riz, subalit naniniwala siya na kasalanan ng kapatid niya kung bakit sila namatay, at pinatawad naman niya si Fleo sapagkat hindi na magbabago ang kanyang pagmamahal kay Fleo kahit ano pa man ang nakaraan. Lahat ng pinag-usapan nila ay narinig pala ng mga babae, subalit bago pa sila Fleo ay makapagpaliwanag, hinamon na ni Oliminas si Fleo sa isang duelo. Sa pagsisimula ng laban, unang banat pa lang ay gumamit na agad ng combo spell si Oliminas, subalit madali lamang na-cancel ni Fleo ang mga ito, at saka iginapos hanggang sa sumuko. Kinabukasan, ipinaliwanag na nila Fleo sa mga babaeng bayani ang lahat pati ang tunay nilang pagkatao, nilinaw ni Riz na hindi na siya parte ngayon ng Demon Empire. Bilang isang Royal Knights, trabaho nila Balirosa ang mag-ulat sa Emperor kung may tauhan ng kalaban, subalit sa mga nagdaan na buwan mas nakita nila ang kabaitan ni Riz, kaya't wala nang dahilan pa sila para gumawa ng problema. Ngunit nakarinig sila ng ingay sa labas, nakita nila na ito si Oliminas at bumalik ito upang bumawi sa pagkatalo kagabi. Gayunpaman hindi alintana ni Fleo ang panganib, kaya naman ikinaasar ito ni Oliminas ngunit sa isang iglap ang mga dragon niya ay bumagsak dahil sa divine strike ni Fleo. Dahil sa nangyari, nakita ito ng Demon Lord at napapaisip ito sa lakas ni Fleo kaya't nagdesisyon siyang siya na lamang ang dadalaw dito. Kinabukasan gumawa si Fleo ng barrier sa buong paligid ng kanilang farm para sa kanilang kaligtasan, kaya naman si Riz ay hindi maiwasang manggigil kay Oliminas sa gulong ginawa nito. Samantala hindi matanggal ni Blossom ang tingin niya sa kanyang stats, sapagkat kahapon ay nakapatay siya ng dragon dahil sa tulong ni Fleo, kaya't ngayon ay isa na siyang Dragon Slayer. Nagpa siya munang umalis si Rosa para muling magsanay, dahil dyan ay hinangaan siya ng kanyang mga amiga, subalit hindi nila alam na hindi makaget over si Rosa sa title ng pagiging Dragon Slayer, sapagkat ito ay pangarap ng bawat adventurer. Kung siya sana ay magkakaroon nito, maaari niyang maibalik ang kanilang pagiging maharlika at manirahan ulit sa capital city. Gayunpaman isang mama ang naghahanap sa dati niyang katropa, kaya naman naisip ni Rosa na si Riz ang tinutukoy nito kaya't may ideya na siya na taga Demon Kingdom ang kanyang kaharap. Nilinaw ng mama na hindi siya naparito para makipag-away, intensyon niya lamang na bisitahin ang kanyang kaibigan, kaya't nagpaabot na lamang ito ng pagbati kay Riz sa pamamagitan ni Rosa, at bago ito umalis ay nagpakilala ito bilang si Gol. Maya-maya nag-aalalang dumating sila Fleo, sinabi ni Riz kay Balirosa na ang kausap niya kanina ay ang The Dark One, o sa simpleng tawag ay ang Demon Lord mismo kaya naman si Rosa ay nagulantang sa kanyang nalaman. Kinalaunan ay inimbitahan din naman nila Riz at Fleo si Gol sa kanilang tahanan, hindi nga lang maintindihan ni Rosa kung bakit pati siya ay kasama sa usapan. Gayunpaman inimbitahan ni Gol si Fleo na sumali sa Demon Army, subalit mariing tumanggi si Fleo, sapagkat hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang lumaban, gayong hindi naman siya parte ng mundong ito. Ipinaliwanag ni Gol na ang digmaan ay nagsimulang umiral 500 taon na ang nakakalipas, ito ay dahil sa unang The Dark One na dumating sa mundong ito at nais nitong sakupin ang buong daigdig. Dahil sa nangyari ay pinigilan ito ng mga tao, at dito na nagsimula ang tunggalian ng dalawang lahi, ngunit kahit na ganoon, nilinaw ni Gol na wala siyang intensyon kahit kailanman na sakupin ang mundo. Subalit sinubukang sindakan ni Gol si Fleo, sa pag-aakalang papanig ito sa kanya, ngunit hindi man lang natinag si Fleo at nilinaw na wala siyang balak na pumanig kahit kanino man. Gayunpaman, naintindihan naman ni Gol ang nais ni Fleo, subalit ipinangako niyang siya ay magbabalik sapagkat nakatagpo siya ng isang napakagandang binibini. Kinabukasan ng magising si Balirosa, hindi pa nga ito nakakapagtanggal ng muta ay naroon na si Gol upang makialmusal, subalit ang totoo ay nais nitong masilayan siya.
Araw-araw ay nagpupunta si Gol upang manligaw kay Balirosa, at walang bukang bibig ito kung di ay ang pangalan niya, at kahit anong iwas ang gawin ni Rosa ay nakikita pa din siya ni Gol. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na minamanmanan na sila, kaya't hindi nagastuhan ni King Plyrode ang ginagawa ni Fleo dahil inakala nitong nakipanig ito sa Demon Lord. Sinubukan kumbinsihin ni Prinsesa Elizabeth ang kanyang ama na magpakita ng kapayapaan. Sinabi nito na huwag magpadalos-dalos dahil ang magpadala ng hukbo ng sundalo doon ay baka hindi magustuhan ni Fleo. Gayunpaman umepal si Blondie, at sinabi nitong siya na ang baalang maglampaso kay Fleo. Samantala si Fleo ay nagde-develop ng isang first-class na panangga, sapagkat nais niyang bumalik sa pagnenegosyo. Sinabi ni Rhys na bakit hindi sumali si Fleo sa pagiging bayani, dahil malaki din ang magiging bayad sa kanya sa trabahong iyon, subalit sinabi ni Fleo na wala siyang nais na makipaglaban dahil alam niya na delikado ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang bumaho ang hangin, dahil ang GGSS na si Blondie ay naparito sa bahay ni Fleo upang utusan ang ating bida na sapilitang magtrabaho sa kanya. Pakiramdam ni Blondie na siya ay bida ngayon sa isang pelikula, subalit nabasag ito nang tumanggi si Fleo sa utos niya. Sinubukang gamitin ni Blondie ang mga babaeng bayani upang mapapayag si Fleo, subalit mariing tumanggi pa din si Fleo at sinabi niyang sila na lamang ni Rhys ang aalis, at huwag idamay ang mga kaibigan niya. Ngunit sinabi ni Balirosa na sila ay sasama, sapagkat namulat sila nang makilala nila si Rhys sa iisang tahanan kaya't napagtanto nila na hindi naman talaga masasama ang mga demon, at handa silang talikuran ang trabaho sa imperyo dahil digmaan lamang ang tinuturo nito. Kaya naman ginamit ni Fleo ang teleportation, para ilipat ang buong farm sa ibang lugar kaya't nagulat ang lahat ng mga sundalo nang masaksihan ito, at sakto namang dumating si Gol. Nagets na agad ni Gol ang nangyari, kaya naman bumugso ang galit nito dahil sa mga tao ay nawala ang kanyang pinakamamahal na si Balirosa. Kaya naman inutos ni Gol sa buong Demon Army na salakayin ang lahat ng kaharian ni King Plyrode, habang si Blondie. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti nang nawawasak ng Demon Army ang bawat kampo ni King Plyrode, kaya naman inutos ni King Plyrode na tawagin si Blondie subalit sinabi ng sundalo na nagkulong na naman ito sa kanyang kwarto. Kaya naman inabiso na lamang sa hari na tawagin ang lahat ng salamangkero sa kaharian, at magsagawa ng purification spell kahit na ito ay napakadelikado. Makikita si Gol na desididong paabantehin pa ang puwersa ng Demon Army, subalit sila King Plyrode ay nagsagawa na ng purification spell sa buong nasasakupan. Samantala dahil balak na ni Fleo na magbenta ng mga produktong gawa niya sa bayan, nabanggit ni Blossom at Valkyrie na maaari silang magbenta ng gulay sa bayan at iparenta ang mga kabayo at karwahe para sa negosyo. Subalit si Rosa at Bellano ay feeling guilty dahil sila lamang ang walang ambag sa pinansyal, subalit sinabi ni Rhys at Fleo na hindi sila dapat mag-alala dahil marami din naman silang naitutulong sa mga gawain. Samantala dahil sa ginawang purification, marami sa mga salamangkero ng kaharian ay malala ang lagay kabilang na din si King Plyrode. Kaya naman sa utos ni Prinsesa Elizabeth, ay sinesante niya si Blondie sa pagiging hero sapagkat ito ay nagpamalas lamang ng kaduwagan sa gitna ng digmaan, kaya't si Blondie ay hindi makapaniwala na siya ay pinapalayas na sa kahariang ito. Sa kabilang pangyayari, nagpahayag si Fleo ng pag-ibig niya kay Rhys at nagpasalamat din siya sa pagmamahal nito sa kanya, sapagkat kung hindi dahil kay Rhys ay hindi siya mamumuhay ngayon ng payapa. Kinabukasan, iminungkahi ng mga girls kay Fleo na lumabas kasama ni Rhys para sa isang date, kaya't sila ay nagtungo sa bayan upang bumuo ng masasayang alaala. Maya-maya nagdesisyon silang maglakad sa palengke. Binilhan ni Fleo si Rhys ng isang napakagandang alahas bilang pasasalamat niya sa pananatili nito sa tabi niya. Kinagabihan hindi maalis ni Rhys ang tingin niya sa alahas na bigay ni Fleo, kaya naman ang mga girls ay napapasana all na lamang sapagkat wala silang mga jowa. Kinabukasan, palihim na nang himasok si Blondie at Suya sa silid kayamanan ng palasyo upang dumekwat ng mga mananakaw. Hindi matanggap ni Blondie na mas malakas pa sa kanya ang isang mamamayan lamang, hanggang sa nakarinig siya ng isang mahiwagang boses at hindi niya alam kung saan ito nanggagaling.
Bumukas ang sikretong lagusan, at inutusan siya nitong bunutin ang espada at tutupadin daw nito ang kahit anong kahilingan ni Blondie. Nang mabunot ni Blondie ang espada, nakawala ang isang djinn at nagpakilala itong si Hiya, at bilang pagtugon ay tinupad na ni Hiya ang kahilingan ni Blondie. Sa kabilang pangyayari, ang prinsesa ay nakipagkita sa matandang babailan na si Ashura. Humingi si Elizabeth ng gabay tungkol sa kanilang susunod na magiging hakbang. Subalit isang kakaibang color ang biglang lumitaw sa kanilang bawat leeg, kaya agarang inutos ni Elizabeth sa mga sundalo na magtungo sa Royal Treasury. Ipinaliwanag ni Ashura na isa itong color sacrifice at mayroong gumamit ng kahilingan ng djinn. Dagdag pa ni Elizabeth, humiling ang dating hari sa djinn na matalo ang The Dark One, at bilang kapalit isinakripisyo nito ang maraming buhay sa bansa. Kaya naman hiniling ni Prinsesa Elizabeth kay matandang Ashura na gabayan sila kung anong dapat gawin upang maalis ang sacrificial color. Ayon kay Ashura, kinakailangan nilang hanapin ang totoong bayani na pumarito sa mundong ito, kaya't agad ipinag-utos ng punong ministro na hanapin si Fleo at mismong si Elizabeth ang mamumuno sa paghahanap. Samantala si Fleo ay nagtungo sa isang weapon shop, upang ibenta ang kanyang produkto. Namangha ang tindero sa kalidad ng panangga dahil ito ay gawa sa kaliskis ng dragon. Kaya naman nagdesisyon ang tindero na sila ni Fleo na lamang ang maging magkasosyo sa negosyo, habang si Balirosa ay namamangha sa pagiging business-minded ni Fleo. Sinabi ni Rhys na si Fleo ay dating magaling na mangangalakal, dahil dyan napapasana all na lamang si Balirosa, subalit sinabi ni Rhys na hindi dapat siya malungkot, sapagkat nandyan naman si Goal para sa kanya. Gayunpaman sila ay nagdesisyon ng umuwi, ngunit habang sila ay naglalakad nagbabala ang voice system na mayroong kalaban. Lumitaw si Hiya sa kanilang harapan, at dahil sa kahilingan ni Blondie na ipapatay si Fleo, umatake si Hiya, subalit mabilis na sinagip ni Rhys si Fleo at ito ang tinamaan upang magkaroon ito ng malalim na sugat sa dibdib. Pagkatapos nito, gumawa ng maraming pagsabog si Hiya, subalit wala itong epekto, habang si Fleo ay buong sikap na pinapagaling si Rhys, ngunit hindi ito umeepekto dahil sa napakalalim ng sugat nito. Gumamit si Hiya ng isang napakalakas na spell at lumikha ito ng pagsabog, at sa hindi nakakagulat na dahilan buhay pa din si Fleo, at nararamdaman ang napakatinding galit nito. Naalala ni Fleo ang unang pagkakataon na nakilala niya si Rhys, pati na din ang mga masasayang pangyayari, at doon niya naramdaman na minahal siya ni Rhys ng buong buo, subalit ngayon ay pakiramdam ni Fleo na nabigo siya dahil hindi man lang niya nasuklian ito. Gayunpaman gumamit si Fleo ng time rewinding spell, at himalang umepekto ito at bumalik sa normal ang kalagayan ni Rhys. Hindi makapaniwala si Hiya, kung paanong nagagawa ng isang tao lamang ang makagawa ng bibihirang mahika, at nagagawa siyang bugbugin sa mga normal na mga atake nito. Nalaman ni Hiya na walang hanggang antas ang kapangyarihan ni Fleo, kaya't ito ang dahilan kung bakit wala siyang kalaban-laban kay Fleo. Sa kabutihang palad ay ligtas na nagising si Rhys at nakita niyang walang awang binubugbog ni Fleo si Hiya. Sa una ay kinilig siya nang makitang ipinaglalaban siya nito, subalit naalala niya na minahal niya si Fleo sa angking kabutihan nito. Balak nang patayin ni Fleo si Hiya, subalit biglang dumating si Rhys at yamakap sa kanya. Sinabi ni Rhys na hindi niya hahayaang pumatay si Fleo nang dahil lang sa kanya. Gayunpaman kumalma na si Fleo matapos makitang buhay si Rhys, nagpasalamat siya at niyakap niya si Rhys ng mahigpit. Sa kabilang banda, nakapag-teleport na sila Prinsesa Elizabeth malapit sa kinaroroonan ni Fleo, matapos lamang ang ilang sandali biglang natanggal na ang sacrificial color sa kanilang mga leeg, at napaisip na lamang si Elizabeth na maaaring nabigo ang djinn. Samantala dahil kasalukuyan ng pinapasuko sila Blondie ng mga sundalo, naisip ni Blondie na baka naiskam siya ni Hiya, ngunit isang boses na naman ang kanyang narinig mula sa itim na usok at sumanib ito kay Suya. Ang itim na salamangkera ay nagpakilala bilang si Dam Alinas. Ang pinagkaiba ng babaeng ito kay Hiya ay hindi ito tumutupad sa kahilingan, kaya't ginawa niya agad na isang malaking halimaw si Blondie. Ginamit niya si Blondie upang tumakas at parusahan ng royal family, subalit naramdaman niyang isa sa mga royal blood ay nasa labas kaya't nagpasya na lamang siyang hanapin ito. Samantala pinagaling ni Fleo si Hiya, nang magkamalay ito humingi ito ng awa sa kanya,
at dahil hindi nila alam kung anong gagawin kay Hiya dahil sa lakas ng kapangyarihan nito. Naisip ni Fleo na gumamit ng mahika upang mabasa ang isip ni Hiya, na pag-alaman niya na si Blondie pala ang may pakana ng pagpapatay sa kanya. Hindi makapaniwala si Hiya na kayang gumamit ni Fleo ng ganong mahika, gayunpaman si Reese na lamang ang nagdesisyon na ampunin na lamang nila si Hiya. Sinabi ni Fleo na si Hiya ang may dahilan ng muntikan niyang pagkamatay, subalit pinapatawad na ni Reese si Hiya at isa pa sinisisi ni Reese ang kanyang sarili, dahil naging pabaya siya kung bakit siya napahamak. Sa huli pumayag na si Fleo at pinatawad si Hiya, subalit kapalit nito na dapat ay manatili na si Hiya sa pagiging mabuti. Dahil dyan na iba ang pananaw ni Hiya sa mga tao, at nangako kay Fleo na mananatili siya sa kabutihan at habang buhay na pagsisilbihan ang ating bida. Nang masilayan ang lakas ni Fleo, hindi mapigilan ni Hiya ang kiligin, kaya't si Reese ay nakakaamoy ngayon ng kakompetensya. Dahil napinsala ang lugar sa nangyaring laban, nakiusap si Fleo kay Hiya na gumamit ng time manipulation upang maayos ang mga nasira. Subalit sinabi ni Hiya na hindi niya kayang gawin iyon, sapagkat ang paggamit ng time manipulation ay gumagana lamang sa piling lugar at pangyayari. Dagdag pa ni Hiya na si Fleo ay may infinite skill, kaya't nagagawa niyang magamit ang time manipulation. Sa palagay ni Hiya na si Fleo ay isang supreme being kaya't ang antas ng kakayahan ni Fleo ay nasa epiphany magic. Kinalaunan umuwi na sila kasama si Hiya, nagpakilala ito kila Bel-Ano at iba pa habang sila Val-Eri ay natatakot, subalit tiniyak naman ni Bali-Rosa na okay lang ang lahat dahil nandyan naman si Fleo. Kinagabihan nalilito si Fleo kung para saan ang napakalakas na kapangyarihan niya. Sinabi ni Bali-Rosa hindi naman siya kasing lakas ni Fleo subalit nalilito pa din siya kung dapat pa ba siyang magpalakas. Sapagkat namulat siya sa maling turo ng kaharian, dahil ang akala niyang kanyang kalaban ay ito palang kanyang mga kakampi, at ang dati na akala niyang parte ng kabutihan ay ito palang tunay na kalaban. Bago matulog kinausap ni Reese si Fleo, sapagkat alam niya na kayang bumalik ni Fleo sa kanyang tunay na mundo kung gugustuhin nito dahil walang hanggan ang kapangyarihan nito. Kaya't hiniling ni Reese na isama na lamang siya ni Fleo sa pinanggalingan nito, subalit nangako si Fleo na hindi siya babalik, sapagkat ang mundo niya ay malupit at walang lugar doon ang mga katulad ni Reese. Pagkatapos ipagtapat ni Fleo ang tunay na pag-ibig niya kay Reese, nagsimula ang kanilang paglalambingan, subalit bago pa man na dumating sa sukdulan, ay biglang lumitaw si Hiya sa likuran nila. Dahil dyan nagkaroon ng pagpapanik, subalit sinabi ni Hiya na tungkulin niya ang bantayan sila sa lahat ng oras, subalit nilinaw ni Fleo na hindi sa lahat ng oras ay dapat gawin iyon, kaya't ang kwarto ay napuno ng ingay at ang mga girls sa labas ay inakalang may bimbangan ng nagaganap. Makalipas ang ilang araw, si Prinsesa Elizabeth ay desidido pa din sa paghahanap kay Fleo subalit wala siyang makuhang malinaw na impormasyon. Samantala dahil sa patuloy na lumalaki na ang harem family ni Fleo, ang pagluluto at paglilinis ngayon ay nakatoka na kay Reese at Hiya, kaya naman ang apat na amiga ay problemado dahil ayaw naman nilang maging palamunin lamang sa bahay. Kaya naman si Blossom ay lalo pang pinag-igihan ng trabaho niya sa garden, habang si Val-Eri naman ay gustong magtrabaho sa pagiging kutsero subalit nai-stock na lamang siya sa pag-aalaga ng mga kabayo. Samantala naalala ni Bel-Ano na dati ay pangarap niya na maging isang malakas na royal mage kagaya ng kanyang ama at kuya, ngunit ngayon ay naiba na ang tinahak niyang landas, pero ang mga itinuro sa kanya ni Fleo ay ayaw niya namang masayang. Hanggang isang nagwawalang magical horse ang napadpad sa kanilang garden, nagawang makadepensa si Bel-Ano sa pagsugod ng kabayo. Nais ni Bali-Rosa na paslangin na lamang ang kabayo, pero mas pinili ni Val-Eri na siya na ang dumiskarte at agad niyang napaamo ang kabayo, total na bili na ni Fleo ang lupain na kanilang tinitirhan kaya't may naisip siyang magiging pakinabang nito. Sa kabilang pangyayari, sila Fleo at Reese ay nagtungo muli sa pamilihan upang magbenta ng materyales sa paggawa ng armor. Nasaksihan ni Reese na unti-unting dumidilim ang kalangitan, at nakita nila na lumabas si Blondie sa isang portal na nasa halimaw pa din na anyo, at kasama din ito si Dame Alinas. Si Dame Alinas ay naglunsad ng pag-atake kay Prinsesa Elizabeth, habang si Hiya naman ay dumating at ipinaliwanag kila Fleo na ang halimaw ay isang tao,
at ang kasama nito ay isang napakalakas na witch na nakalaya mula sa selula ng dating bayani. Inamin ni Hiya na siya ang may kasalanan kung bakit nakalaya si Dam Alinas, kaya't siya ay nagpaalam kay Fleo na kalabanin ito. Pumayag naman si Fleo at sila ni Reese ang nagpalikas sa mga tao. Nais patayin ni Dam Alinas si Prinsesa Elizabeth, subalit dumating si Hiya upang sagipin siya ngayon, at ang sukatan ng lakas ng Jinn at isang witch ay napakalayo, kaya't kahit anong pagsalakay ang gawin ni Dam Alinas ay balewala lamang kay Hiya. Dahil hindi kayang tapatan ni Dam Alinas si Hiya, pinalaki na lamang niya si Blondie na animoy colossal titan ni Armen. Nabahala si Prinsesa Elizabeth na kaya nitong wasakin ng buong bayan, subalit biglang lumiit ito sapagkat dinespel ni Fleo ang mahika ni Dam Alinas. Nakiusap pa din si Hiya kay Fleo na tapusin niya ang laban, kaya naman trinap ni Hiya ang kaluluwa nito sa isang orb kaya't si Blondie at Suya ay bumalik na din sa tunay nitong mga anyo. Dahil walang malay pa sila Blondie, ipapaubaya na lamang nila ito sa mga sundalo, at sa kanilang likuran, dumating si Prinsesa Elizabeth at nagpasalamat ito kay Fleo sa pagliligtas niya sa kaharian. Humingi din ng punmanhin si Prinsesa Elizabeth kay Fleo sa nagawa ni Blondie, dahil mas marami pa itong naperwisyo kaysa sa mga naitulong nito. Sinubukan pa din ni Elizabeth na hikayatin si Fleo na maging bayani ng mundo, subalit tumanggi pa din si Fleo at sinabing masaya na siya sa mapayapang buhay kasama ang kanyang magandang asawa. Pagdating nila sa bahay ang tatlong amiga ay nakipag-usap kay Fleo, iminungkahi nila kay Fleo na mas palawakin pa nila ang kanilang farm, sapagkat nais nilang gamitin ito sa pastulan ng magical horse at taniman pa ang natitirang lupa. Pumayag naman si Fleo subalit sinabi niya na hindi biro ang magiging gastos dito, kaya't ang mga girls ay nalungkot sa balitang ito dahil hindi pa sapat ang kanilang naipon upang matustusan ang gastos. Gayunpaman sinabi ni Fleo na siya na lamang muna ang baalang gumastos, at babayaran na lamang siya ng mga girls ng 30% mula sa kanilang sahod, kaya't kinabukasan ng mga amiga ay masaya at ganadong magbungkal ng lupa. Dahil napag-usapan nila ang paggamit ng mahika sa pagpapalaki ng gulay, nung una ay tumanggi si Blossom sapagkat sinabi niya na mas sumasarap ang gulay kung sa natural na gawain mo ito palalakihin. Gayunpaman nais ni Bellano na makita ang ganoong spell mula kay Hiya, sapagkat nais ni Bellano na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mahika, dahil balak niyang gawing propesyon ang pagtuturo sa magic schools. Kaya't sa huli ay pumayag din si Blossom, at ang bawat isa sa kanila ay naging masaya dahil lahat sila ay may napili ng gawain sa kanya-kanyang buhay. Habang si Fleo naman ay balak niyang magbukas balang araw ng sarili niyang tindahan, kaya naman si Reese ay todo support at handang tumulong sa kanyang darling. At hindi lamang iyon, si Fleo ay nag-propose na kay Reese at ang singsing na ito ang tanda ng pag-iisang dibdib nilang dalawa. Samantala si Blondie ay walang kaalam-alam kung bakit sila nakakulong ngayon, at may kutob pa silang pwede silang mabitay bilang parusa. Isang gabi si Bali Rosa ay nanaginip, di niya mawaring kung bakit siya nakasuot ng black dress, yun pala ay ikakasal siya kay Gol kaya't ang kanyang panaginip ay naging isang bangungot, dahil para siyang ikakasal sa isang engkanto. Kinabukasan habang sila ay nagbi-bake ng tinapay, naikwento ni Bali Rosa kay Reese ang kanyang napaginipan, hinala ni Reese na sign ito na si Bali Rosa ay in love na kay Gol. Mabilis na dumating ang mga Marites, at ang mga girls ay nahulaan agad na ang lalaki sa panaginip ni Bali Rosa ay si Gol, kaya't sila ay nagpaabot ng positibong pagsuporta. Subalit mariing itinanggi ni Bali Rosa, na ang pagdalaw-dalaw ni Gol noon sa kanya ay paraan nito upang mapapayag si Fleo na sumali sa Demon Army. Sinabi ng mga girls na totoong gusto siya ni Gol, at handa itong kalimutan ang pagitan ng dalawang lahi para lamang sa pag-ibig kagaya na lamang nina Fleo at Reese. At habang sila ay nag-uusap, biglang nakadetect si Fleo na may nakapasok na demon sa loob ng barrier, kaya't naisip nila na maaaring malagay sa panganib ulit ang lungsod. Samantala sinabi ng tagapayo kay Prinsesa Elizabeth, na ang dinonate ni Fleo na pera para sa mga nasiraan nitong nakaraang laban, ay ang pera na iginagantimpala lamang ng kanilang kaharian. Ibig sabihin nito, si Fleo ang bayaning ipinatapon noon ng kanyang ama sa gubat ng Delavesa, kaya't nabahala si Elizabeth na malaki ang kasalanan nila kay Fleo at kinakailangan nilang humingi ng kapatawaran.
Ngunit inulat ng isang sundalo na sila Blondie ay nakatakas sa kulungan nito, kaya't agad na nag-utos si Prinsesa Elizabeth na hanapin ang mga ito. Samantala habang nagaganap ang paghahanap, ipinagdidiinan ni Blondie na siya ay hindi kriminal at hindi dapat siya pinagmumukhang tawoli. Subalit ipinaalala sa kanya ni Suya na siya ay nagnakaw ng ginto sa Royal Treasury. Sinabi ni Blondie na parte iyon ng ipinangako sa kanya na reward kapag natapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit nang tignan niya ito, hindi pala isang ginto o pera ang laman ng bag kundi isang baul na may lamang mahiwagang pala. At nang muntikan na silang mahuli, sila ay tagumpay na nakatakas at nakagawa ng isang butas gamit ang mahiwagang pala. Sa kabilang pangyayari, iminungkahi ni Olyminas kay Gol na mag-focus muna sila sa digmaan at isantabi muna ang paghahanap kay Fleo. Dagdag pa ni Olyminas na kung magagawa nilang mabasag ang ilan sa mga depensa ni King Plyrode, maaari na nilang masakop ang pinakapalasyo ng hari. Subalit ipinaalala ni Gol na may isang tao na higit na pinakamalakas sa lahat, kaya't balewala ang tagumpay nila sa digmaan kung sa isang cast lamang ni Fleo ng purification ay tapos na silang lahat. Gayunpaman ikinalugod ni Gol ang mga sakripisyo ni Olyminas para sa tungkulin, subalit nakikita ni Gol na walang saysay ang pagsakop sa mga tao, at higit sa lahat ay ayaw niyang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga nasasakupan para lamang sa digmaang ito. Gayunpaman si Fufan ay sikretong nakikinig sa kanilang usapan. Inulat ni Fufan ang mga nalaman niya kay Yulgar. Hindi nagastuhan ni Yulgar ang pagkakaibigan ng kanyang kapatid na si Gol sa isang hamak na tao lamang. Dahil para kay Yulgar ang mga tao ay dapat nawasakin, kaya't plano niyang agawin ang trono kay Gol at ipapakita niya kung ano ang tunay na lagim ng Demon Army. Samantala matapos mamalengke nila Fleo, nakita nila ang nagsarang tindahan ng matanda. Ayon sa lola napilitan siyang isara na ang kanyang tindahan, sapagkat ang ruta ng kalakalan na patungong capital city ay nasira dahil sa nangyaring huling digmaan. Masakit na makita nila na ang kahit na sino ay pwedeng maapektuhan ng dahil lamang sa isang digmaan, gayunpaman sinabi ni Fleo kay Rhys na ang mga tao ay matatag kahit anuman ang pagsubok na pagdaanan. Samantala nakasalubong nila si Balirosa, nais nitong ilibre sila sa isang restaurant bilang pasasalamat dahil umangat ang kanyang rank sa guild. Subalit biglang dumating si Hiya at sinabing may demon na malapit sa kanila. Agad namang pinakalma ni Rhys si Hiya sapagkat si Gol pala ang dumating. Kinalaunan na pasama din si Gol sa libre ni Balirosa, masaya si Gol ngayon sapagkat muli na naman niyang nakita ang kanyang nililigawan. Ipinahayag ni Gol na champion talaga ang lutong pagkain ng mga tao, dahil sa kanyang pinanggalingan ay simple at hilaw ang mga hinahain doon. Gayunpaman na iba ang usapan ng matanong ni Balirosa na naparito si Gol upang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga tao. Nainis si Balirosa nang kumpirmahin nga ito ni Gol, ipinaliwanag ni Gol na kinakailangan niyang gawin ito, sapagkat ang kani-kanilang mga lahi ay banta pa din sa isa't isa. Hindi lamang iyon, ipinaliwanag din ni Hiya na ang katawan ng isang demon ay natural na naglalabas ng isang toxic na tinatawag na Malizium. Kaya't kung ang mga demon ay nagsama-sama, nakakabuo ito ng toxic gas na nakakapinsala sa kalikasan at ganun din sa mga tao, kaya iyon din ang dahilan kung bakit imposible pa din magsama-sama ang mga tao at mga demon. Sa kanilang pag-uwi, naalala ni Fleo na akala niya na malayang nakakapamuhay ang bawat isa sa mundong ito, subalit may higit pa palang komplikadong dahilan kung bakit imposible talagang magsama-sama ang magkaibang lahi, kaya't napayakap na lamang si Fleo kay Rhys dahil sa malungkot na katotohanan. Kinabukasan, napansin ng lahat na lalo pang humuhusay si Rhys sa pagiging cookerist. Sinabi niya na dahil tinuruan siya ni Aling Nora, kaya naman nagpaabot siya ng pasasalamat nung nakaraan kay Aling Nora, sapagkat kung hindi dahil sa kanya ay hindi na niya kinakailangan pang gumamit ng gayuma upang makuha lamang si Fleo. Maya-maya, hindi nila inaasahan na bumisita si Prinsesa Elizabeth sa kanilang bahay, at nagulat sila nang tawagin si Fleo nito sa dati nitong pangalan na Bonanza. Una sa lahat, humingi ng malalim na ponmanhin si Prinsesa Elizabeth sa pagtrato ng kaharian kay Fleo noon nang ipatapon ito sa gubat ng Delavesa. Subalit sinabi ni Fleo na hindi na ito kailangan gawin ng prinsesa, sapagkat ang kaharap niya ngayon ay isang mangangalakal na lamang at hindi na ang dating bayani na si Bonanza.
Gayunpaman alam ni Cleo na may ibang sadya ang prinsesa sa kanya, kaya't ipinakita ni Elizabeth ang isang mapa kung saan makikita ang mga hukbo ng sundalo nilang nakadepensa sa gilid ng kaharian. Subalit ang problema nila ay malapit nang mawala ang bisa ng purification spell, ang kanilang mga mage ay hindi pa lubusang magaling at ang kanilang mga sundalo ay hindi kakayanin ang puwersa ng Demon Army, at pag nangyari iyon malalagay sa panganib ang buhay ng mga mamamayan. Kaya kahit wala sa lugar, nakiusap pa din si Prinsesa Elizabeth kay Cleo na tulungan ang panig ng mga tao, subalit sinabi ni Rhys na makasarili ang prinsesa sapagkat wala namang kinalaman si Cleo sa gerang ito. Ipinaliwanag ni Elizabeth na pag ang kanyang ama ay nakabalik na sa tungkulin, ipapahuli si Cleo nito sa salang pakikipagtulungan sa mga demon. Tutol dito si Elizabeth at handa niyang kalabanin ang kanyang ama sa trono sa pamamagitan ng pagkasala nito sa pagbabastos kay Cleo na tunay na bayani. At upang makuha ang trono, kailangan muna niyang patunayan sa lahat na kaya niyang iligtas ang kaharian at ang mga tao, kaya kinakailangan niya ng tulong ni Cleo. Gayunpaman naintindihan ni Cleo ang nais ng prinsesa, ipinaliwanag niya kay Rhys na sinisigurado lamang nito na hindi siya papanig sa The Dark One, at nakikiusap ulit ng buong puso si Prinsesa Elizabeth na tulungan siya sa pagkakataong ito. Samantala si Blondie ay naging wanted na sa buong bansa, kaya't patuloy pa din ang dalawa sa pagtatago, ngunit kahit anong tago ang gawin nila ay nakita naman sila ni Fufan. Kinagabihan hindi makatulog si Cleo. Hindi gusto ni Cleo ang makipaglaban sa kahit na sino, subalit ayaw din naman niya na tuluyang mamatay ang mga tao sa gerang ito. At kung sila man ay magkakaanak ni Rhys, ipinapangako niya na babaguhin niya ang mundong ito na may kapayapaan sa lahat lalong-lalo na sa pagitan ng mga human at demon. Lumipas ang ilang araw nagpa siya nang lumikas ang mga tao, subalit isang bata na naman ang tatanga-tanga at tinarget tuloy ng isang tukmol. Mabuti na lamang ay nasagip ito ng ating mga bida. Agad nang pinalikas ni Cleo ang bata upang hindi na ito magkabukol, sinubukang pakiusapan ni Cleo ang Demon Army na umatras na lamang, pero syempre hindi pumayag ang mga ito at hinarap sila ng commander ng Demon Army. Kilala si Rhys ng isang ito, at ininsulto ng bakulaw na ito ang tribo nila Rhys sapagkat minsan nang natalo nito ang kanyang kapatid sa isang duelo. Upang patunayan na hindi mahina ang kanilang tribo, nagpa siya si Rhys na harapin ito at lumabas siya sa loob ng barrier. Sa pagsisimula ng laban, natatawa ang bakulaw kung bakit mga mabababaw na sugat lamang ang nakuha niyang pinsala mula kay Rhys. Sinabi ni Rhys na ang mga sugat na iyan ay parte ng mga switching spell. Itineleport ni Rhys ang bakulaw sa itaas at nang umatake ito, bigla silang nagpalit-ulit ng pwesto at ito ang tinamaan ng sarili niyang atake. At nang wala nang magawa ang bakulaw sa laban, inutos nito sa mga tauhan niya na salakayin si Rhys, subalit iginapos lamang ni Cleo ang lahat ng Demon Army. Gayunpaman pinagaling niya ang sugat ng bakulaw, tinanong ng bakulaw kung sino ba ang kaharap niya ngayon, sinabi lamang ni Cleo na siya ay isa lamang simpleng tao at naniniwala siya na silang lahat ay hindi dapat magkakaaway. Gayunpaman sinubukan ni Cleo ipakita ang tunay niyang lakas, at lumipas lamang ang ilang segundo ang kagubatan ay naging tahimik na parang walang nangyari. Lumabas ang ilang mga tao upang magpasalamat sa kanila at ganun din ang bata. Sinabi ni Cleo na si Prinsesa Elizabeth dapat ang pasalamatan dahil ito ay mula lamang sa kanyang utos. Samantala ang balita ay nakarating na sa palasyo, isang adventurer daw ang nagpa-address sa mga Demon Army at ang utos nito ay galing daw sa prinsesa. Sigurado si Prinsesa Elizabeth na si Cleo ang tinutukoy ng mga tao, kaya't labis na nagpapasalamat siya sa tulong ni Cleo. Samantala ang naganap pala na bigla ang pagsalakay ay mula sa utos ni Yulger, kaya naman hindi makapaniwala si Gol sa nangyari at ipinaalam pa sa kanya na si Yulger ay sapilitang inagaw ang trono. Makikita sila Blondie at Suya na balak ialay sa gagawing isang makapangyarihang ritual, habang si Gol ay patungo sa imperyo upang pigilan si Yulger. Samantala kasalukuyang nakikipagtalo si Olimina sa 4 na Infernal General, dahil ang mga ito ay bumoto na dapat ay magkaroon ng duelo si Gol at Yulger para malaman kung sino ang karapat-dapat sa trono. Katwiran nila si Gol ay nagiging pabaya na sa kanyang tungkulin, nagdududa na sila kung bakit hininto ni Gol ang pagsalakay sa kaharian ng mga tao.
Ngunit kahit ganoon pa man, hindi nagustuhan ng apat na Infernal General na si Yulger ang nakaupo na agad sa trono, sapagkat silang apat ay may respeto pa din kay Gol at kinakailangan pa din ng masusing desisyon, bago makumpirmang si Yulger nga ang karapat-dapat sa trono. Dahil isang pagtataksil ang ginawa nila Yulger at Fu Fan sa trono, umatake si Olyminas kay Yulger ngunit wala lang din naman siyang nagawa sa lakas ni Yulger. Binalak na tapusin ni Fu Fan si Olyminas, sa kabutihang palad ay dumating na sila Gol upang iligtas si Olyminas. Hinamon ni Yulger si Gol ng isang duelo, subalit tumanggi si Gol sapagkat wala namang saysay kung sila ay maglalaban, subalit sinabi ni Yulger na ang mga general niya ang kasama sa nagpasyang maganap ang duelo nila. Ibinunyag din ni Fu Fan sa lahat na si Gol ay nakikipagkaibigan din sa isang tao, at nakikita niya na walang intensyon talaga si Gol na sakupin ang mga tao, at ito ang dahilan kung bakit masasayang lamang ang nalalapit na tagumpay nila sa gera. Kinumpirma nga ni Gol ang lahat ng paratang, kaya't naiintindihan niya na hindi masaya ang kanyang mga general sa kanyang pamamalakad, kaya't madali lamang niyang isinuko kay Yulger ang trono kasama ang singsing bilang korona. Nainsulto si Yulger sa ginawa ni Gol, nais niyang labanan talaga ang kanyang kapatid kaya't pinagbigyan siya ni Gol ng isang sipa, at sa sobrang lakas tumagos siya hanggang sa dulo ng kastilyo. Sa nangyari nakiusap ang mga general na bumalik ulit si Gol sa trono subalit huli na ang lahat. Dahil wala silang ibang pupuntahan, bumisita si Gol sa bahay ni Fleo, nakiusap siya na kung pwede ay makituloy muna sila ni Olyminas sa munting tahanan nila. Pagkatapos maipaliwanag ni Gol ang kanilang sitwasyon, pumayag naman si Fleo subalit sinabi niyang kailangan munang marinig ang opinyon ng iba, at sakto namang dumating si Balirosa na gulat sa kanyang nakita. Kinalaunan, nagulat ang mga girls nang sabihin ni Gol na siya ay nagbitiw na sa pagiging Demon Lord, at dahil hindi na siya tanggap sa Demon Kingdom, wala siyang ibang mapupuntahan kung hindi kay Fleo lamang. Ipinangako niya na naparito siya upang maging kaibigan, gayunpaman natanong ni Riz na imposibleng mawalan ng yaman si Gol. Ibinunyag ni Olyminas na ipinamigay ni Gol ang lahat ng yaman niya sa mga tapat na sundalo sa kanya, katwiran naman ni Gol na nararapat lamang iyon, at isa paminana lamang niya ang trono noon sa tatay niya kasi hindi niya gusto ang pamamalakad nito. Gayunpaman tinanong ni Fleo kung aprobado pa sa mga girls na payag ba silang kasama tumira sila Gol sa iisang tahanan, pumayag naman ang tatlo pero si Balirosa ay patuloy pa din na nag-iinarte, subalit wala lang din naman siyang nagawa kung di ay pumayag, para lamang kila Riz at Fleo. Kinabukasan, nahihirapan si Gol na humanap ng trabahong kanyang maitutulong, pati kasi kabayo ay natatakot sa kanya dahil sa lakas ng kanyang putok. Gayunpaman nagtungo na lamang siya sa workshop ni Fleo, namangha siya sa mga kagamitan na mga ginagawa ng ating bida. Gayunpaman naninibago si Olyminas na nakikita niyang mas masaya si Gol sa simpleng buhay, kaysa nung ito ay Demon Lord pa lamang. Kinagabihan lahat naman ay masayang kumakain ng sama-sama, subalit si Balirosa ay nasa isang gilid at hindi pa din kampante. Hindi din makatulog si Balirosa sa kakaisip sa sitwasyon, kaya naman pinuntahan siya ni Riz upang bigyan ito ng merienda. Nag-aalala sila Fleo kung ano ba ang bumabagabag kay Balirosa, sapagkat alam nila na hirap pa din itong tanggapin si Gol. Sinabi ni Fleo na lahat naman sila ay masaya na sa kanya-kanyang pamumuhay, at naiintindihan naman ni Fleo na minsan ay hindi naman talaga madaling magbigay ng respeto o tiwala sa isang tao. Sinabi ni Balirosa, alam naman niyang hindi naman talaga ganun kasama si Gol, subalit sa tuwing maaalala niya ang bangungot ng nakaraan, marami sa mga tao ang nasawi at ang mga pamilya nito ay nagdusa sa mga pangungulila. Naiintindihan ni Fleo na ang bawat tao ay may masamang pagtingin sa mga demon. Sinabi din ni Fleo na hindi naman kailangan na puwersahin ni Balirosa ang sarili niya na pakisamahan si Gol. Tinanong naman ni Riz na kung bakit hindi siya itinuturing ni Balirosa na isang panganib, dahil minsan na din niyang binalak na kainin silang magkakaibigan. Katwiran ni Balirosa na kalimutan na niya iyon dahil sa kakyutan ni Riz, kaya naman napaisip si Balirosa na magbigay puwang sa kanyang puso para kila Gol. Kinabukasan pumayag na si Balirosa na sila Gol ay tumira sa tahanang ito, susubukan niyang patawarin sila kahit ano pa man ang nakaraan, subalit hindi pa din siya basta-basta magtitiwala.
Samantala sila Blondie at Suya ay nagawang makatakas sa kastilyo ng mga demonyo. Dala-dala ni Blondie ang isang bag na kayamanan na kanyang nadekwat, subalit isang itim na usok ang tila nagbabadya sa kanila. Bilang bagong The Dark One, nahihirapan si Yulger kung paano paabantehin ang puwersa ng Demon Army sa kaharian ng mga tao, dahil may ulat na ang mga rutang kanilang dadaanan ay puno na ng patibong. Nagalit si Yulger kay Fufan, inutos pa din niyang paabantehin na ang kanilang hukbo kahit na may patibong, kaya naman ang mga general ay inisip nilang nababaliw na si Yulger, dahil kung magpapatuloy ang pamumuno nito ay tiyak na babagsak ang kanilang kaharian. Gayunpaman, may naisip daw na malupit na plano si Fufan. Sa kabilang pangyayari, si Riz ay nanalo ng isang tiket para sa Hot Spring Luxury Resort at pwede pa daw nilang isama ang kanilang buong pamilya. Kaya naman sinama ni Fleo ang buong harem family, subalit si Riz ay hindi masaya sapagkat ang gusto niya ay sila lamang dalawa ni Fleo. Napag-usapan din ng mga girls na may 7 uri ng hot spring sa kanilang pupuntahan, at isa na nga doon ang nabanggit ni Valkyrie na fertility spring, kaya't na-excite si Riz dahil baka ito na ang chance upang magkaanak na sila ni Fleo. Pagdating nila sa venue, habang abala ang iba na kumuha ng kanilang susuotin, sinamantala ni Riz na tanungin sa receptionist kung saan ang bukal na gumagawa ng bata. Samantala nakabangga ni Blossom si Yulger, subalit wala siyang ideya kung sino ito. Nagalit si Yulger kay Fufan nang awatin siya nito. Ipinaalala lang naman ni Fufan sa tanga niyang boss na sila ngayon ay nakadisguise na tao para sa isang misyon. Siyempre kasama din sa outing ang 4 na General Kamote, kaya naman nagtataka sila Gol kung bakit ang mga tukmol ay naisipan ding mag-outing sa kapareho pa nilang resort. Gayunpaman binalaan sila ni Riz na huwag magpapakita sa mga iyon, sapagkat masisira lamang ang malupit niyang pinaplano para kay Fleo. Kaya naman bago magsimula ang liguan, agad nang niyaya ni Riz si Fleo sa ibang bukal at mahigpit na pinagbawalan niya si Hiya na huwag susunod sa kanila. Mukhang alam na ni Hiya kung ano ang ibig sabihin ni Riz, kaya naman binisita niya si Dam Alinas sa kanyang realm dimension, at maaalalang kinulong niya ito sa kanyang katawan. Dahil sa matinding kuryosidad, nais maranasan ni Hiya ang bembangan subalit sinabi ni Dam Alinas na pareho silang babae. Ngunit sinabi ni Hiya na kaya niyang magpalit ng kasarian, at bago pa man ang masagwang mangyayari agad na siyang pinaalis ni Dam Alinas, at bumalik na si Hiya sa sarili nitong kamalayan. Pagdating nila Riz at Fleo sa Spring of Fertility, niyaya siya ni Riz na sabay silang dalawa maligo, subalit ayaw ni Fleo kaya't magkahiwalay pa din silang naligo sa iisang bukal. Gayunpaman sinabi ni Fleo na dapat nilang pagplanuhan ang kanilang magiging honeymoon, sumang-ayon naman dito si Riz, subalit medyo nagtatampo lamang siya sapagkat palay na nga ang lumapit sa manok, ngunit ayaw pa din ni Fleo. Sa kabilang pangyayari, napansin ni Blossom na si Bolly Rosa ay kanina pa nakatingin kay Gol, katwiran ni Bolly Rosa na binabantayan lamang niya sila Gol. Gayunpaman pinuri ni Gol si Bolly Rosa na napakaganda nito sa suot nito, habang si Uli Minas ay tila nagseselos nang marinig ito. Samantala ang grupo naman nila Yulger ay nag-e-enjoy sa masasarap na pagkain na ngayon lamang nila natikman, hanggang sa magkaroon ng mga makong ng isang pustahan kung sino ang tatagal sa santukan. At eto na nga sila Blondie at Suya, sakto naman na dito sila nagpunta dahil nais ni Blondie na ibenta ang hiyas na ninakaw niya. Subalit ang hiyas ay nagkaroon ng mga itim na usok, ito pala ay malisyom at sumisipsip pala ang hiyas ng malisyom mula sa grupo nila Yulger. Kaya naman nakaipon ito ng sapat na enerhiya at ginawang isang malaking itim na halimaw si Blondie. Sa kabilang pangyayari, medyo napapalagay na ang loob ni Bolly Rosa kila Uli Minas at Gol, subalit sa gitna ng masaya nilang pag-uusap, nakita nila ang halimaw sa di kalayuan. Marami sa loob ng gusali ay nasa panganib, sa kabutihang palad na gawang mapahinto ni Fleo sa pagguho ang gusali. Nagpa siya ang mga girls na tumulong, subalit sinabi ni Uli Minas na masyadong mapanganib at hindi nila kakayanin ang halimaw sa lakas nito. Subalit sinabi ni Bolly Rosa na kahit sila ay mahina, hindi nila hahayaang si Fleo lamang lagi ang lumaban para sa kapayapaan. Dahil sa mga narinig ay kahit papaano ay nabuksan ang isipan ni Gol, at dahil ngayon ay isa na lamang siyang ordinaryong personalidad, tutulong siya para maprotektahan na din ang kanilang masayang bakasyon.
Kaya naman muli siyang nagpakita kay Yulger, para matuloy na ang pinakahihintay nitong laban. Ginamit ni Yulger ang Malicium upang atakihin si Gol, subalit hindi din naman ito gumana kaya't kinontrol na lamang niya ang itim na halimaw. Si Balirosa ay pumunta kay Fleo upang ipaalam na ang may gawa ng kaguluhan ay si Yulger. Sinabi ni Fleo na huwag siyang mabahala dahil alam niyang magagawang pigilan ito ni Gol. Samantala inakala ni Yulger na makakakuha siya ng kalamangan kay Gol gamit ang itim na halimaw, subalit kahit naka-human form si Gol ay kaya niyang palagan ang alaga nito. Dahil sinira ni Blondie ang bakasyon nila, nagawang alisin ni Reese si Blondie sa hiyas nang sa ganon ay mamatay ang halimaw, at si Gol naman ang nagsagip kay Suya sa pagkahulog. Muling ipinagpatuloy ni Gol at Yulger ang laban, gumamit si Gol ng reflection spell upang bumalik ang mga atake ni Yulger sa kanya. Ginamit ni Yulger ang Malicium upang mas lalo siyang lumakas at magawang makapalag kay Gol, subalit sa kakadada niya, natameme siya nang tanggalin ni Gol ang epekto ng Malicium sa kanyang katawan. Sinabi ni Gol na pansamantala muna niyang inalis ang Malicium sa kanyang katawan, kaya't ibig sabihin nito na si Yulger ay isa muna siya ngayong normal na tao at walang lakas ng isang demonyo. Nagpa siya ang may-ari ng resort na gumamit ng mahika, ang liwanag ay pumunta kay Yulger, at makikitang sabay-sabay na igapos si Yulger at ganun din ang mga kasamahan nito, pagkatapos ay idineklara ng may-ari na bawal na ang mga kumag na ito pumasok sa resort nila kahit kailan. Gayunpaman makikitang busy si Reese sa kasasampal kay Blondie, katwiran niya kailangang pang maalis ang latak ng Malicium sa pagmumukha nito. Kinalaunan ay naibalik ni Fleo ang gusali sa dati, at lahat sila ay nagtulong-tulong upang maibalik sa kaayusan ang lahat. Ang may-ari ng resort ay malaki ang pasasalamat sa kanila, natuwa naman si Fleo na ang lahat ay ligtas, ipinangako ng may-ari na pagbubutihin ang pagsisilbi sa kanila kaya't sila Reese ay excited nang ipagpatuloy ang pagliligo sa bukal. Nang ang lahat ay makabalik sa bukal, namangha si Gol sa pagkatao ni Fleo sapagkat nakikita niya ang ating bida na ginagamit ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa sarili niya, kundi para sa kaayusan at pagkakaisa ng human at demon. At tinanong ni Gol na kung sila ay bubuo ng alyansa, paano nila makakamtan ang kapayapaan, hindi pa ito alam ni Fleo, basta ang alam niya kailangan niya ng mga kaibigan na masasandalan upang makamtan ang tunay na kapayapaan, kaya naman sila Gol at Fleo ay nagkasundo sa iisang layunin. Bilang pasasalamat hinainan sila ng resort ng masasarap na pagkain, habang si Reese naman ay binigyan ng pagkain na pampalakas daw kumaldag. Sa unang pagkakataon, lumapit si Balirosa kay Gol upang ito ay magpasalamat sa nagawang pagliligtas nito sa mga tao. Kaya't ang kanilang gabi ay napuno ng ingay at halakhak na parang isang tunay na pamilya. Maya-maya habang mahimbing na ang tulog ng lahat, nagkaroon si Reese ng tsansa na makapiling si Fleo ng mag-isa. Natanong ni Fleo kay Reese kung ano ang tingin niya sa mga tao ngayon, napagtanto ni Reese na ang lakas ay hindi nasusukat base sa pakikipaglaban, kundi kung paano ipapamalas ang malasakit at pagtutulungan, at naramdaman niya iyon dahil sa pagmamahal ng bagong pamilya nila ngayon. Sinabi ni Fleo na habang tumatagal ay lumalala ang away sa pagitan ng demon at human, at hindi niya makakayang resolbahin ito ng mag-isa kaya't nakiusap siya kay Reese na samahan siya sa layunin niyang ito. Dahil sa narinig ipinangako ni Reese na habang buhay siyang sasama kapiling si Fleo, at lalaban para sa pagkakaisa nang sa ganon ang mundong masisilayan ng kanilang anak, ay mayroong kapayapaan sa lahat anuman ang lahi. Kinabukasan sabay-sabay silang umuwi pabalik ng kanilang tahanan, at ipinagpatuloy ang kani-kanilang gawain, bawat isa sa kanila ay masaya at may patutunguhan. Samantala si Prinsesa Elizabeth ay opisyal nang naupo sa trono, at siya na ngayon ang bagong reyna ng kaharian ng mga tao, habang sila Blondie ay patuloy pa din na pinaghahanap ng batas. Gayunpaman sa pagsapit ng hapon, masaya si Fleo na lumipas na naman ang isang araw, at kahit na hindi ganon kadali ang bawat hamon palagi, masaya siya ngayon na may mga kaibigan na siyang masasandalan. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.